Welcome to another adventure. Ito ang aking unang hirit sa Taguig. Hindi ka malunod kanina. Sa video na to ay makakasama ko ang aking mga travel buddies at isa na namang drawing ang aming kukulayan. Dadalhin ko kayo sa napakagandang isla ng Palawan, isang probinsya na matatagpuan sa southwest of the Philippines. Marami nga itong mga sikat na tourist attractions at mayaman din ito sa mga natural wonders na talaga namang mamamanga at mai-inlove ka. Ganda ng island na to. Well, years ago ang huling punta ko dito and for sure, marami nang nagbago. El Nido ang una nating destination. After naman nun, ay mag-explore tayo sa city of Puerto Princesa. At syempre, mag-food trip tayo sa ilang recommended restaurants ng mga Palaweños. Ready ka na? Tara, masyal tayo. Let's go! Lilipad tayo from Manila to Puerto Princesa. 1:35 PM ang ating flight. Kaya lang may konting delay at na-move nga ang ating schedule ng 2:10 PM. Nagtagal ng mahigit isang oras ang aming flight at nakarating kami ng 3:30 ng hapon. Pagdating nga namin sa Puerto Princesa Airport ay napansin ko agad ang pagbabago dito. Gaya na lang ng paliparan, sobrang ganda na. Kung ikukumpara dati, ito ay mas malaki, may maayos at malinis na facilities. Nag-book kami ng land transfer papunta sa bayan ng El Nido at pabiyahe naman tayo ng 4 hanggang 5 oras. Puro biyahe nga ang unang araw natin. 4:30 na ng hapon kami nakalis. Grabe, nakakahilo. Parang kami nag-roller coaster. Kasi naman si kuyang driver, parang may hinahabol. Pagkatapos ng mahigit 2 oras ay nag-stop over kami. Kumain at nag-CR break. Tapos biyahe na ulit. Alas 9 na kami nakarating ng El Nido. Finally, kung may budget ka, ay maaari ka namang mag-take ng direct flight to El Nido para di sayang ang oras nyo. Pero syempre, for the tipid tayo. Ito nga pala ang Airbnb namin and we will stay here for 2 nights. Ipapasilip ko muna sa inyo ng konti bago tayo mag-lights out. Good morning guys, nasa El Nido, Palawan pa rin tayo. At ngayong araw ay magtutour tayo. Merong 4 na tour na ino-offer dito. Tour A, B, C, and D. But this time, pipiliin namin yung Tour A kasi yun yung recommended ng karamihan at yun daw yung mas maganda. So, late na kami dumating dito. Hindi na pag-video kanina. Papunta lang kami sa bangka. Nasa bangka na tayo. So, bago kayo mag-start ng tour, kailangan nyo ng aqua shoes. Required yun. Meron namang narerentahan dito, 100 yung isa. Tapos nag-rent din kami ng ano matawag dito, ayan o. Basta yan, parang goggles, pang snorkeling. Nakuha namin yung tour sa price na 1,150 plus 200 pesos na environmental fee, total na 1,350. Nahanap lang namin yung service providers sa Facebook and yun na yung pinakamura. Kasama na doon yung lunch and meron tayong 5 island na pupuntahan. Nag-start na yung tour, last 9 na actually. Natagalan tayo sa clearance doon sa Coast Guard. Ang sabi kasi ng bangkero is parang kailangan ng clearance muna bago umalis yung ating bangka. And mahaba yung pila. Marami nagpapaklear. Well anyway, start na tayo ng tour. Let's go! Guys, nasa unang stop na tayo. Itong island na to ay tinatawag na Seven Commandos Beach. So, pwede ka mag-swimming somewhere doon. Dito hindi pwede. And then, yung bangka ay aalis siya. Babalik siya after 40 to 45 minutes. So, chill muna kami dito. Ganda ng island na to. Sobrang white din yung beach. Hindi lang siya ganun kapino. Tapos, nakita yung nasa likod ko. Alam mo yung ano, yung feeling ko. Para siyang Halong Bay. Na? Halong Bay na nasa Pilipinas tayo. Ganda. Well, anyway, nagpipicture-picture lang muna kami dito. Si Kuya yung guide natin.
nakabalik na kami ng bangka. Hindi na ako napag-video kanina masyado kasi nag-swimming nga sila, tapos picture. Sa palit na rin ako ng ating outfit. Kasi hindi ako nakapag-lublog eh. Next stop na tayo. Dito tayo sa Shimizu Island. Ito ay snorkeling area. And mag-stay tayo dito for about 20 to 30 minutes. So, tumulo na yung mga kasama ko. Pwede ka na ba? Dahil kung hindi ka naman marunong lumangoy, pwede ka magsuot ng life vest para safe ka. Kung marunong ka naman, carry naman, tanggalin mo na para medyo komportable ka. Lakas ng alon guys. So, medyo mababaw dito guys, tapos yun nga, tumalon ng konti tapos tumama yun po ako sa corals. Buti na lang hindi naman sobrang lakas ng ko. Yung talon. Anyway, punta tayo doon sa coral. Lakas ng alon guys, hanggang makausad. Ako yung baba. Ang hirap niya. Muntik na malunod. Natakbo yung shoes ko. Lakas ng alon guys. Ang hirap dito. Hindi ko na-enjoy yung pag-snorkeling. Hindi ko nga nasuot eh. Anyway, ahon na kami. Tara na. Tayo na lang pala nandito eh. Sige na, pumunta na doon. Hindi ko nga alam kung paano pupunta doon eh. Hinaanod ako ng alon eh. Muntik na ako malunod kanina. Pero yun nga, kahit marunong ka lumangoy, I suggest mag life vest ka kasi malakas yung alon. Hindi naman sobrang lakas eh, pero dinadala ka kasi. Punta doon, sobrang yung niya, nakakatakot. Tas mababaw yung corals. Nakadikit na sa nakadikit na sa paa ko. Natanggal yung aqua shoes ko. Hindi ko alam, inaano ng alon, ginaganon. Buti na ko. Then, nakatanggal yung kalahati niya. Buti na ko pa rin. Ginaganon ko naman pa ako para hindi ko malas eh. Pero yung mga foreigner guys, ang galing tingnan mo. Sa next stop na tayo. Galing tayo din kanina. Di pa. Yung nag-snorkeling tayo, nalunod ako. So, dito tayo sa Katabing Island. Sa Katabing Island tayo. Magla-lunch lang tayo dyan saglit, tapos mag-chill, and then up tayo sa next stop. Kaso guys, lalangoy guys. So, dito lang nag-stop yung bangka eh. Ayun diba? Lalangoy kami papunta dun sa may beach.
So yun guys, tapos na kami kumain. Actually masarap yung pagkain, lalo na yung adobo. Yun yung pinakaunang naubos. So struggle lang dito is wala kasing table. Pag kumain, kanya-kanyang pwesto na lang. So yun, chill lang kami dito, tapos alis na kami maya-maya. So ito yung bangka namin, nasa harapan lang namin. Ayan. Ang ganda ng view, no? Alam mo yung nasa computer, yung screensaver, tinan mo. Diba? Parang ayun. I-share ko lang sa inyo guys, no? Always wear your aqua shoes. Kasi meron kaming kasamaan sa grupo na nasugatan doon sa snorkeling. Di ata sila nagsuot ng aqua shoes. Parang tatlong foreigner ang sugatan doon. Yung isa mas malala kasi mas malaki yung sugat ko sa paa. Eh, ganun talaga, kasaway to. Tanay naman na yung mga guide natin, kaso yun nga, hindi pa rin nakikinig kasi yung ibang mga yung turista. Buti may mga dala silang first aid, ganyan. Tapos sabi nga nung guide natin kanina na meron nung nakaraan na hospital pa nila dahil malaki talaga yung sugat. So yun, pag nandito kayo, ingat-ingat lang kayo and suotin nyo lagi aqua shoes. Sa bangka kami and papunta na kami ngayon sa Big Lagoon and yung next stop natin. And sobrang lakas ng alon dito guys. Kung dito kayo sa bangka guys, huwag kayong papwesto sa likod kasi lahat ng ambon ng alon dito sa'yo mapupunta. Basang-basa na ako sa likod. Dito na tayo sa next stop natin, ang Big Lagoon. Kailangan natin sumakay dito sa kayak. Then, papunta doon. Somewhere doon. Sa loob ng island na to. Yung kayak ay may bayad ng 300 to 350. May dalawahan, may tatluhan din. And first time ko lang magkayak guys. Di ako marunong. Tsaka malaki-lakas yung alon. Malaki. So anyway, let's go. Meron akong kasama na kinakabahan. Hindi lang ako. Hindi natatakot ako. Saan lang kayo Sir, ikaw sa likod ha, marunong ka mag-drive. Bahala na. Yung magaling mag-drive yun ang nasa likod, pati nasa harap. Walang magaling sa atin. Paano yun?
Lagoon, para siyang Tamco. Kung napanood niyo yung video ko dun sa Vietnam, ganto siya. Pero yung sa Vietnam kasi mahaba yun. Tapos papasok ka sa mga cave, sa mga underground na cave ganun. So ito is maliit lang yung cave, sobrang saglit lang siya. Tapos ang pinagkaiba lang is kami nagmamaneho. Kami nagda-drive ng boat and sobrang hirap niyang ilipat sa from right to left. Chill muna kami dito sa gitna guys. Magpapaaraw muna kami kasi you know, binayad namin dito 1,000 plus para lang umitim. Bumaba kami dito somewhere sa mababaw na part, yung malapit sa entrance ng lagoon. Picture muna kami dito. Sobrang ganda dito guys. Ang galing ng ang galing ng mga rock formation dito. Look. Nakabalik na kami ng bangka and we survived the Big Lagoon. Ulitin pa namin. Actually, sobrang hirap yung yung pagsakay mo ng bangka papunta dun sa lagoon, lalo na rin yung pabalik kasi malakas nga yung alon dito sa gitna. Yun lang yung pinaka-hardest part. But pag nandun ka na sa lagoon, okay na siya. Balik pa ba kayo? Wait. Hindi ba ito pa? Hirap tumawag ang aming baka. Toursi daw, toursi. Tiilan na tong pagkakait ko. Okay, let's go sa next nating destination. Ano next? Secret Lagoon? Okay, Secret Lagoon yung kuli. Hindi na secret. Secret na muna yun, Secret. Nandito na tayo sa ating last stop, ang Secret Lagoon. So, ayun, kailangan ulit namin lumangoy doon. Kasi dito sa gitna yung baka ulit tumigil tapos nalangoy kami dun sa beach. Loyo pala. So, pwede ka naman hindi mag-life vest. Mas pwede ka naman mag-life vest. Pero mag-life vest na ako para atake na lang nila ako. Pagod na ako eh. Sabi sa inyo eh, pag nasa likod kayo, basa kayo lagi. Nakabalik na kami dito sa port, yung pinanggalingan natin kanina, nasimulan ng tour. And yun, end na rin ng tour natin dito sa El Nido. Pero hindi pa nagtatapos to kasi pupunta pa tayo sa Vanilla Beach. Sa Vanilla Beach na kami. And syempre nakapag-change outfit na rin kami. Mataas pa yung araw and saktong-sakto lang yung dating namin kasi abangan nga namin yung sunset. Iniwan na ako ng mga kasama ko. Saan kaya sila? So anyway guys, galing dun sa Airbnb namin, 150 yung siningil sa amin. Tricycle lang, 3 kami. Medyo malayo siya. Siguro mga 2 to 3 kilometers. And itong port na to para siyang mall, ano? May mga restaurants, tsaka mga shops. Parang di mall, oh, tama, parang di mall yung lugar na to. Ayun na, maabutan ko na sila. Sa beach na kami. Layo pa yung araw.
Mamadali kasi kami kanina para mabutan namin yung sunset. Layo pa. Ano ba? Mga 5, ano. Ayun pa siya. Ano oras na ba? Ay, 15. Alas 5 na pero mataas pa yung araw. Pero baka mabilis lang yan. Maliit lang pala yung beach dito. Pero ang daming tao guys. Tsaka parang masarap din tumambay talaga dito. Tapos bili tayong Fresh. Ganda dito nga, so yun nga lang mainit pa eh. Tsaka tahimik lang yung lugar kahit maraming tao. Tsaka pansin ko lang guys, puro foreigner dito. Parang kami yung turista. Totoo, puro puti yan dito.